Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Leo Mer. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malutong, walang laman, maganda at maayos, na may bakas ng katapangan at delicacy, ang Fang Fo ay gumagawa ng isang pares ng espasyo at magagandang larawan sa harap ng lahat. Ilin lang ang isa sa kahangalan. Kahit na natapos na ng Aaron ang kanta, ang mga tao ay nalalasing pa rin dito at hindi na nila maalis ang kanilang sarili sa loob ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung gaano katagal, isang pagsabog ng palakpakan ang sumambulat sa tahimik na espasyo. Ito ay isang pangolin. Kahit na ang produktong ito ay ganap na nahuhulog sa musika. Sa palakpakan ng pangolin, bahagyang nakabawi ang mga tao sa buong bulwagan. Nagkatinginan ang grupo ni na Child at Young Master at nagulat sila saglit. Ito, ang magandang kantang ito ngayon lang ay pinatugtog ng hik, narinig ko na lang na lumulutang ang buong tao. Nakakamanhid ng anit ng mga tao. Parang nahulog sa panaginip. It sounds so fucking good. How is that possible? With his mother's ash face, mukha siyang lalaking marunong tumugtog ng sound of nature. Manliligaw ba siya? Oo, talagang nanloloko siya. Hindi niya kaya at hindi siya kwalipikadong tumugtog ng ganoong kanta. Habang nagiging shock, ang isang grupo ng mga tao ay mas may pag-aalinlangan na pag-atake. Gayunpaman, kahit na mag-atake sila muli, hindi nila mababago ang katotohanan na ang Aaron ay nakaupo dito at nagpatugtog ng isang kanta. Pagkatapos ng bid curtain, marahang itinaas ng babaeng nakaputi ang kanyang mga mata at ibinalik ang tingin sa babaeng naka-green sa likod niya. Isang mahinang kalasinggan ang bumungad sa magandang mukha ng babaeng naka-green. Hindi pa niya narinig ang gayong espesyal na instrumentong pangmusika, lalo pa ang musika ng kalikasan na tinutugtog ng espesyal na musikang ito. Anak, ano itong mga instrumentong pangmusika? Napatingin ang babaeng naka-green sa babaeng nakaputi kaya mahinang nagtanong. Piano. Aaron Micro Channel. Piano, good name. The sound is too fucking still. I like it. Nakangiting sabi ni Pangolin. Pagkatapos nito, bumulong ang mga paninda sa bid curtain, nga pala, tapos na silang dalawa sa paglalaro. Dapat bang manalo ang kapatid natin? Hindi sumagot ang babaeng naka-green, ngunit tumingin kay Aaron at sinabing, Child, can you play another song? Ang mga salitang ito ay halos pinagkasunduan ng lahat ng naruroon. Gusto ng lahat ng isa pang kanta. Pero at the same time, ang hindi sagot ng babaeng naka-green ay nagdedeklara rin kung sino ang ultimate winner. Walang mas perpektong papuri para sa nanalo kaysa sa isa pang kanta. Ngumiti si Aaron at umiling, hindi, ang kantang ito ay pinapatugtog lamang para sa isang tao. Pagkatapos noon, bahagyang bumangon, tinakpan ang frame ng piano at dahan-daang naglakad papunta sa upuan niya. Pagkatapos ay tahimik na umupo si Aaron, humigop ng alak at bahagyang tumingin sa kalangitan ng gabi sa labas ng bangka. Ying siya, miss na kita. Naririnig mo ba ako? Sa kortinang pearl, bahagyang nagalit ang babaeng naka-green. Para sa kanya, maaari siyang maging bitin ng kanta ng magkasama. Sa katunayan, binigyan nito ang isa't isa ng maraming mukha. Sa pangkalahatan, sa flower boat na ito, walang sino man ang maaaring tumanggi sa panukalang ito. Ang lalaking nasa harap namin ay ang unang beses at maaari lamang ang huling pagkakataon. Ngunit habang ginagawa niya iyon, marahang iniunat ng babaeng nakaputi ang kanyang kamay para pigilan siya, ngumiti sa kanya at umiling. Ang kahulugan ay maliwanag. Nagtaka agad ang babaeng naka-green kung bakit niya dapat igalang ang walang pakundangan na ito. Shit, you hick. What do you mean? Pinapatugtog ka ni Miss Su, pero hindi ka nagbigay ng mukha. Shit, ang yabang mo. Sobra naman.
Isang grupo ng mga tao ang nagulat sa pagganap ng Aaron. Di nagtagal, nahuli nila ang pagtanggi ni Aaron at nagsimulang gumawa ng walang kabuluhang krusada. Shit, hindi ako makatiis. Magpanggap ka na lang na isang malaking buntot na lobo sa harapan namin. Naglakas loob akong tumanggi sa balak ni Miss So. Hindi muna ako makatiis. Tama ka, this hick is hateful. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ang isang grupo ng mga tao ay napuno ng matuwid na galit. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumapit sa Aaron. Ang makapangyarihang anti-Buddha ay lalamunan ng buhay ang Aaron. Aba, galit na galit sila na hindi nila kayang magpatalo. Kailangan nilang manakit ng tao. Pinaikit ni Pangolin ang kanyang mga mata at sarkastikong sinabi. Mas nagalit ang mga tao, ngunit sa oras na ito, isang pares ng malalaking kamay ang hamarang sa harap ng lahat. Then, he turned smartly, we can natural afford to lose. Pagkababa ng boses ay gumalaw siya sa kanyang kamay at tumugtog na lang ng piano. Biglang lumipad palabas ng flower boat ang bata. Ngunit, Wendo, bagamat nanalo ka, nangangahas ka bang magpatuloy sa pakikipagkompetensya? Sa ano? Pangolin Road. Nag-aaway. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ano? Natigilan si Pangolin. Ngunit ang refleksyon na ito ay halatang nakunan ng isang grupo nila. Hindi nagsasalita si Child Yuan, ngunit bahagyang nakipagkamay siya. Buong pagmamalaking sabi ng paa ng aso sa tabi niya, habaan mo ang tenga, makinig kang mabuti, sabi ng anak ko, lumalaban. Poof! Kumuha si Pangolin ng isang subo ng lumang alak at diretsyong inispray sa bibig nito. Anong ibig mong sabihin, asshole? Galit na galit ang aso kaya kinailangan niyang labanan ang Pangolin nang sumugod siya. Simple lang, direktang hinarang siya ng Child Yuan. Ang isang naghihingalong sundalo ay walang intensyon ng kahihiyan. Ang hiyain ay pagpapahiya din sa naghihingalong general. Tsaka hindi naman ito yung matatakot mag-spray ng alak. Bagamat mahusay at kilala ang talento sa panitikan ni Ji Yuan, mahusay din ang kanyang martial arts. Gayunpaman, maraming beses, mas interesado siya sa panitikan at bihirang sadyang nagpapahayag ng puwersa. Dahil para sa kanyang anak na si Yuan, ang pagpatay gamit ang kutsilyo ay wala. Ang pagpatay gamit ang dulo ng panulat ay isang tunay na dalubhasa. Gusto niya ang hamon at natutuwa ito. Hindi niya pinansin ang Pangolin. Si Aaron ang nagpakita ng mukha niya ngayon. Natural, ang layunin ng Child Yuan ay Aaron din. Matamaan ang mga tao sa mukha. Yan ang susi. Ang Aaron ay napakaganda ngayon na siya ay magiging napakahusay kapag natalo niya siya mamaya. Kamusta? Natatakot? Tumingin si Young Master Yuan kay Aaron at malamig na sinabi. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait at umiling, forget it. We can fight with each other. Kung hindi natin sasabihin, makakasama ito sa ating kalusugan. Tsaka outsider tayo. Fuck you. Nagpayo ka. At gumawa ka ng isang grupo ng mga fucking excuses. May biglang galit na tinapik ang mesa ni Aaron at umungol. Tama ka counselor, sayang. Halika at lumaban ka kung may binhi ka. Isa kang tunay na bayani. Lalaki ka ba? Sa harap ng galit na mga mata at dagandong ng mga taong ito, umiling lang si Aaron, sa kabahagyang itinaas ang baso at gustong uminom. Ininom mo ang nanay mo. Biglang, sa oras na ito, isang malaking kamay ang marahas na nagpabagsak ng alak sa Aaron tasa sa lupa. Ilang sandali pa ay nahulog ang baso at natapon ang alak. Sa mga mata ni Aaron, nagsimula rin siyang magalit ng bahagya. Bilang panauhin sa ibang pagkakataon, ayaw ng Aaron na magkaroon ng gulo, ngunit paulit-ulit siyang pinilit ng kabilang partido. Kahit ngayon, hindi niya sinasadyang palayain ang Aaron. To be exact, hindi nila pababayaan ang sarili nila. Halatang nagulat din si Pangolin. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Aaron at alam niya na maaaring mangyari ang ilang kakilakilabot na bagay. Hindi maganda magkaroon ng magandang literary fight. Kailangan mong lumaban. You're hopeless. You can't open any pot. Hoy, walang magawang umiling si Pangolin. Ano ang pagkakaiba ng pakikipaglaban sa Aaron at paglalaro ng broadsword sa harap ni Gonggong? Ang pagkakaiba lang ay maaaring higit sa 10 metro lamang ang haba ng kutsilyo ni Gonggong, at ang mga kutsilyo ng mga taong ito ay ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Good.
Bahagyang ibinaba ni Aaron ang kanyang kamay, anong paraan ng pakikipaglaban? Paano mo gustong lumaban? Libre ko. Malamig na sabi ni Aaron. Well, yan ang sinabi mo. Malamig na ngumiti si Prince Yuan. Natatakot talaga ako na hindi ka maglakas loob na kumilos. Sa oras na iyon, hindi ka maaaring ipahiya, at maglakas loob kang ipahiya ang iyong sarili at makipag-away ng basta-basta. Paano kung malaki? Ngumiti si Hansani, anong uri ng Dharma? Unrestricted fighting, simply speaking, unrestricted moves, skills, weapons, anything. Most importantly, unrestricted life and death, dare you. Ngumisi si Child Yuan. Huwag mo lang limitahan ang mga armas, Aaron na kalsada. Ano ba, takot maputulan ng buhay? May tumawa, hindi. Kaya lang hindi ko kailangan ng armas para harapin ka. Ngumiti ng mahina si Aaron. Ang yabang, malamig na uminom si Child Yuan. Ngunit ang mga taong mayabang sa kalaunan ay magbabayad sa kanilang kayabangan. Talaga, ngumiti si Aaron. Hintayin na lang natin. Halika. Panulat at tinta ihain. Malakas na sigaw niya. At biglang may pumunta para kunin ang pluma at tinta. Sa oras na ito, tumingin siya sa Aaron at nakangiting sinabi, ang espada ay walang mga mata, at mahirap ganap na kontrolin ang panloob na kapangyarihan. Sa makatuwid, lagdaan ang anyo ng buhay at kamatayan at huwag mamatay. Gayunpaman, mayroong ibang paraan para hindi mamatay. Oh, ang mga gustong umamin ng pagkatalo at takot sa kamatayan, lumuhod at yumuko at tawagan si Lolo. Nagtawanan ang lahat, at halos sa oras na ito, inilabas din ang panulat at papel at tinta. Storytelling channel sa YouTube. Ngumiti din si Aaron, parang may winning ticket ka. Kalokohan, alam mo ba kung ano ang palayaw ni Mr. Yuan? Ang palayaw na, 10,000 kaaway, ay nangangahulugang 10,000 sundalo. Ang aking anak na si Yuan ay maaaring dumating ng mag-isa. Bagamat mayroon kang binhi, ang iyong utak ay talagang mahirap gamitin. Maglakas loob kang makipagkompetensya sa Child Yuan. Loko, kung ayaw mong mamatay mamaya, tumawa ka at tawagan mo si Lolo. Hahaha, nagtawanan na naman ang mga tao, ipinagtanggol ang Buddha. Maya-maya, kitang-kita nila ang eksenang binugbog ang Aaron. Walang choice si Aaron kundi ngumiti. Pagkababa ng lalaki sa kanyang panulat, papel at tinta, diretso na siya, kinuha ang kanyang panulat at isinulat ang kanyang pangalan, Panggalan. Nang makita ang pangalan, isang grupo ng mga tao ang tuwang-tuwa. The hillbilly is really a fucking hillbilly. Maging ang kanyang sariling pangalan ay masyadong makalupal na ito ay bumagsak. Panggalan, ang tunay na Panggalan mismo, ay umiling ng walang magawa sa oras na ito. Hindi ko alam kung saan ipinagmalaki ng tapang ng mga iskolar na ito ang kanilang mga talento. Dalawa lang ang klase ng tao na naglalakas loob na pirmahan ang kanilang mga pangalan ng direkta anuman ang nakasulat sa sertipiko ng buhay at kamatayan. Sila ay mga tanga na may mahinang utak, o sila ay may tunay na kakayahan at maaaring maging mayabang. Malinaw, ang mga salita at gawa ng Aaron ay hindi mga hanggal, kaya natural na ito ay malamang na ang huli. Sa puntong ito, kahit na ang Panggalan na hindi nakaranas ng kapangyarihan ng Aaron ay magiging maingat kung ito ay matugunan sa unang pagkakataon, at hindi kailanman magiging pabaya, lahat. Sa oras na ito, pagkatapos ng bid curtain, nag-atubiling ibinuka ng babaeng nakaberde ang kanyang bibig. Noong una, nang mag-imbita ang dalawa na makipag-away, hiniling ng babaeng nakaputi na huminto ang babaeng naka-green. Gayunpaman, halatang hindi nasisiyahan ang dalaga kay Aaron dahil tumangging tumugtog ng piano si Aaron at nag-aatubili na magsalita hanggang sa nagalit ang babaeng nakaputi sa kanyang mga mata at naalis na ang anyo ng buhay at kamatayan, nagmadali siyang pumunta. Speak, ang Flower Boat Tour ay isang literary at artistic tour lang para makilahok ang lahat sa kasal ng pamilya Fang. Hindi na kailangang gumamit ng kutsilyo o baril, hindi nagmamadaling sumagot si Yuan. Sa halip, tumingin siya kay Aaron at nakangiting sinabi, ngayon ay inalis na ng isang babae ang pagkubkob para sa iyo. Hindi kita mapipilit na lumaban o magpanggap na apo. Ikaw ang pumili para sa iyong sarili. I can regard the life and sertipiko ng kamatayan na pinirmahan mo bilang hindi natanggap. Bagamat tila talagang nakikinig siya sa pamilyang So, sa katunayan, walang makakapagsabi na gumagamit lang siya ng isang mabangis na general para pasiglahin ang Aaron. Kung sang-ayon ka, hindi ba ito isang lalaking malambot na palay na umaasa sa mga babae tulong?
Huwag sabihin na hindi binibigyang pansin ng Aaron ang mga taong ito. Hindi man kasing galing nila ang Aaron, sa personalidad ni Aaron, papayag ba siya? I'll give you the same. Ngumiti si Aaron bata, may buto ka. Malaking papuri ang ibinigay ni Mr. Yuan, at pagkatapos ay sinabi ng babaeng nasa pearl curtain, Miss Su, narinig mo iyon, determinado si Mr. Yuan na makipagkompetensya sa akin. Sa bid curtain, ang babaeng nakaberde ay pumuti. Tahimik ang mga mata sa mga mata ng babaeng nakaputi, sinabi ng anti-Buddha na humihingi ng kamatayan ang mga tao at hindi ito mapipigilan. Ang babaeng nakaputi ay napabuntong hininga at napatigil sa pagsasalita nang walang nagsasalita sa kurtinang pearl. Yuan nakangiting may pagmamalaki sa kanyang karunungan, walang problemang hindi niya kayang lutusin ngayon, iangat mo ang panulat sa iyong kamay at mabilis na isulat ang salita ng buhay at kamatayan sa anyo ng buhay at kamatayan. Lumuhad siya at tinawag si Lolo upang itigil ang laro, ngunit ang nanalo ay maaari pa ring patayin. Ang layunin ng paggawa nito ay tapos ay nakita na ni Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!